nais ko lang magbigay ng statement dito sa binitiwang mga pahayag itong General Manager ng PPA. Mas maganda siguro kung tumahimik ka na lang at mag-imbestiga, cooperate sa investigation na gagawin ng DOTR kaysa ikaw ay magdadadakdak dyan, magpapa-interview ng mali-mali. Kasi nga, nasabi ko sa isang hearing tungkol dito sa overpriced na body-worn camera na pumapatak dito sa sa PPA, Philippine Ports Authority. Pumapatak na 879,000 pesos per unit. 2020 yan. Noong 2021, nag-order ulit sila ng mga body cam. This time, pumapatak na 1 million pesos na per body cam. Ngayon, ang sinasabi nitong PPA General Manager, kasi maraming accessories. Kasi yung specs ay ganito, ganon. Sa PNP, halos pareho lang yung mga accessories. 135,000. Mahal na ngayon para sa akin. 135,000 per body-worn camera. Of course, kasama na yung mga accessories. Ngayon, sasabihin mo na hindi overpriced yun, 879. And then, kumbaga, nakulangan siguro, walang nakapansin, abay, taasan natin. Gawin natin 1 million na per camera the following year. Matindi itong ginawa ng PPA. Tapos nandun sa, specs, doon sa accessories na isinama doon sa body-worn camera nila, meron tinatawag na GPS daw. Ba't ka mag-GPS? Hindi mo kailangan mag-GPS. Nandun ka lang sa loob ng ng pier. GPS ka kung ikaw ay PNP. Sa PNP meron live streaming, meron din siya. Okay lang yon. Sa PNP, kailangan yung GPS, NBI. Kasi nga, pag nag-raid sila, matutuntun, malalaman kung nasan yung mga operatiba. Diba? Tapos naka-live stream. Kayo nasa pier lang kayo. Ba't dadagdagan nyo pa ng GPS? Tapos may mga surveillance system pa raw sila. Ba't kailan magsusurveillance? Nag-check nga kami sa mga piers. Nakatayo lang yung mga port police doon. At yung iba, nakita ko, wala talagang suot totally. Ang may suot, yung mga blue guard, yung mga nasa agency, yun ang naka-body-worn camera at yung mga guard, nakatayo-tayo lang, patingin-tingin. Ba't yung kinakailangan ng mga parang high-end na lumilitaw? Super high-end, 1 million per piece. Sa susunod na hearing, meron talagang tatamaan dito at pinapangako ko, hindi ako titigil hanggat walang mananagot. Now, Bids and Awards Committee, of course, question na natin yan. Pangalawa, pumirma doon si General Manager. Mananagot ka rin dito, General Manager ng PPA. Wala kang pupuntahan dito. Mas maganda mag-cooperate ka lang sa investigation na gagawin ng DOTR. And of course, merong mananagot talaga rito. Ito pa, hindi gumawa ng due diligence to. Unang-una, sabi ko na sa hearing, apartment lang yung office. Pinagkatiwala nyo daan-daang milyon pisong halaga na para mag-supply sa inyo ng camera. And yet, sa apartment lang, yung opisina, maliit. At yung kanilang authorized capital stock, 10 million lang. Itong yung company na pinagbilihan nila, 10 million pesos. Yung Boston Homes Incorporated. Paano nangyari na yung isang kumpanya na sinabi na sa SEC na ang kanilang authorized capital stock ay 10 million lamang? Ibig sabihin, yun yung amount na kaya nilang ilabas. And yet, ipinagkatiwala nyo isang kontrata na umabot ng daan milyong piso. So, ibig sabihin, manggagaling pala sa inyo, PPA, yung perang kapital na pambili ng mga equipment at ibabalik sa inyo, ibibigay sa inyo. Di ba lokohan yan? Isa pa, na blacklist na itong Boston Homes. Na blacklist ito noong 2019. 1 year before, kung gumawa kayo ng due diligence dyan sa PPA, Philippine Ports Authority, nakita nyo na blacklist na pala ito. Bad record to. Bakit nyo pa rin kinuha? Bakit nyo pa rin siya ang binigyan ng kontrata? Ang dami naman dyan pwedeng pagbigyan ng kontrata. At ito ay nagkaroon din ng bad record sa DNR. Nag-supply ng mga defective mga materials sa DNR, sa EMB. Again, dalawa ng red flag. Kinuha nyo pa rin. Ngayon, magsasalita ka dyan, General Manager. No. Mapapahiya ka sa akin. Tingnan mo, sa susunod na hearing next week, mapapahiya ka. Kayong lahat dyan sa PPA. Mali Andre, kasi ako yung committee chair ng public services. Under sila sa akin. Chairmanship ko. Kung gagawa kayo ng mabuti, I will defend you to death. Ika nga, if you will. Pagdating sa budget, para masiguro na mabudgetan kayo na maayos, which I've been doing that sa DMW. Todo ako suporta para maibigay sa inyo tamang budget kung kinakailangan taasan para mas makapagbigay pa kayo ng maayos na serbisyo sa taong bayan sa ating bansa. Humanda kayo sa masusunod na hearing. Pa-interview ka pa, masusupalpal ka. Mas maganda, tumahimik ka na lang. Cooperate with the investigation being conducted by the DOTR. Kasi sabi ko sa DOTR, heads must roll. Kasi malaking katarantaduhan to. 1 million pesos per piece yung ilalagay dito. Yes po. 1 million yung isang peraso dyan. Ilan daang milyon yun. Mga pinag-order nila. Kaya hindi pwede.